pade, weekend na naman. Maglibang tayo. Let's go. Tara na. Good morning mga pade. Ang topic natin ngayon, magpuputol tayo ng ilalim ng pintuan. Kasi yung pintuan ko rito, eto nakikita mong pintuan na yan, naglalatag ako ng carpet dito sa ibabaw ng existing subfloor. Tapos, tatama siya. Pag binuksan ko siya, tatama siya. Kaya kailangan natin putulan. So, there are maybe two options to do it. You could either lift the door o kaya putulan mo yung ilalim ng pintuan. On this video, ang gagawin ko, puputulong ko yung ilalim ng pintuan. Meron tayong mga equipment na pwedeng gamitin para putulin yan. Pero sa video ito, ang gagawin ko, gagamitan ko siya ng circular saw. Pwede tayong gumamit ng handsaw, pwede rin tayong gumamit ng plunge saw. Depende kung anong equipment o anong tools ang available sa'yo. Pero kung gagamitin mo yung handsaw, I would suggest dapat yung handsaw nyo is fine cut at saka matalas siya. Otherwise, abutin kayo ng siyam-siyam, hindi nyo mapuputol yan na maayos. Pero on this one, I'm gonna use circular saw. Basically, pag circular saw ang ginamit mo, ang kailangan mo lang is siyempre susukatin mo kung gaano kalaki yung tatanggalin mo sa ilalim ng pintuan. Tapos mamarkahan mo ngayon yung guide kung saan mo ilalagay yung straight edge, kasi yun ang magiging guide ng circular saw mo pag kinat mo siya, para pag kinat mo siya talagang straight siyang cut. So wala nang paligoy-ligoy pa. Let's get straight into it. Tara na, let's go. Bali mga pade, dito sinukat ko na siya. Ang tatanggalin ko bali 6 mm. So sinukatan ko na siya. Tapos minargaan ko yung pintuan. Bali 6 mm lang siya. So ang gagawin ko, i-straight ko lang tong cut na to. Yan to, para meron akong marka kung gaano kalaki ang tatanggalin ko. And then sa labas ko siya dadalhin para hindi ako mag-create ng maraming dumi dito sa loob ng bahay. So doon ko siya sa labas kakatin. Pero hindi ko na itatayo yung table worktop ko o kung saan ako gagawa, dahil madali lang naman itong gawin. So ilalatag ko lang siya doon sa labas. Kukuha lang ako 2 piraso ng kahoy para doon ko siya ipapatong. Basta yung 2 piraso ng kahoy is medyo mataas siya ng konti para meron akong room pag ikinabit ko yung clamp na hahawak ng straight edge para guide ng circular saw. Tara na. Bali mga pade, ito na ang circular saw. Ito ang gagamitin ko. Iseset ko lang siya kung gaano kakapal yung pintuan. Itong pintuan ito, ang kapal nito is 45 mm lang. So iseset ko siya sa 45 mm. Yan, nakikita nyo dyan mga pade, merong ano dyan, merong settings o may mga settings siya kung saan mo ilalagay, kung gaano kakapal yung ikakat mo, dun mo siya isiset. So on this one, isiset ko siya ng 45 mm, which is somewhere in there. Yeah, ayun yung kalahati na yun, doon ko siya isiset. Okay? Tapos ang isa pang dapat mong tandaan mga padi is yung straight edge na ilalagay ninyo, na ikaklam nyo rito sa ibabaw ng pintuan para siyang maging guide ng circular saw. Kasi nakikita nyo ang circular saw, meron siyang parang plate dito sa ibabaw. Tapos yung guide na ilalagay natin dapat basic, nakaganyan, nakalagay dyan. So pag nag-cut tayo, itong pinaka-edge na to, ayun ang tatama doon sa guide. So dapat talaga straight siya, kasi ayun ang magiging guide niya habang kinakat niya yung pintuan. So pag sinukat mo siya mga pade, makikita mo dyan 48, no, hindi 48, 38 pala mga pade. So 38 mm. So basically mga pade, ang gagawin natin is ganito. Nakikita nyo tong guhit na yan. Yan mga pade, kaya ng sabi ko kanina, ito yung linya nung tatanggalin ko sa ilalim ng pintuan. Tapos sumukat ako ng 38 mm galing dyan sa linya na yan papunta rito, which is ayang black na yan. Tapos dyan ko ipuposisyon yung straight edge ko. Ang straight edge na gagamitin ko dito is yung spirit level ko, para siguradong straight siya. So ganyan mga pade, ang magiging posisyon niya is ganyan. Tapos para hindi siya gumalaw, ikaklam ko siya. Itong gagamitin kong
C-clam na to. So pag naikabit ko na siya, makikita mo siya halos ganito magiging itsura niya mga pade. Ganyan siya mga pade, ano. Naka-clamp siya dito sa isang edge, tapos dun sa isang end naka-clamp din para talagang hindi siya gagalaw. So tara na mga pade, ilabas na natin to para gawin natin dun sa labas. Let's go. Bago ko pala makalimutan mga pade, ang minimum na PPE na gagamitin natin para sa gagawin natin is goggles, mask, at saka gloves. Kung meron kayong earplug, yeah, you can also use earplugs, but yeah, for this work, basically we're all gonna be using the goggles, the mask, and the gloves. Yeah, okay, tayo na. Ayan mga pade, ready to go na tayo. Full gear na ang PPE natin, nakasuot na. So ang kulang na lang is punta tayo sa labas para ikat na yung ilalim ng pintuan. So tara, let's go. Let's crack on mga pade. Yan, kagad mga pade. Kakabit na siya natin. Now then mga pade, ayan na, kabit na in no time. So it only took me about 30 minutes and yeah, the door's been shortened, and now I put it back in just basically 5 minutes. So napakadali actually niyang gawin basta alam mo kung ano yung correct na tools na gagamitin mo. Yan mga pare, nakabit na yung pinutol kong pintuan. So as you can see, meron na siyang enough room sa ilalim para hindi siya tumama. So pwede ko nang ituloy itong carpet tiles ko diretso hanggang dun sa kanto. Alam mo, nakikita mo yung aquarium ko dyan, ano pa sa floor, nakalatag pa sa floor, doon pa nakapatong sa floor kasi gagawin ko pa siya ng patungan. So ang susunod na video gagawin ko is gagawa ako ng worktop at saka na may cabinet sa ilalim para patungan itong aquarium ko. Nakikita nyo dyan, ayan ang aking goldfish na kulay itim. Saan ka pa nakakita niyan, goldfish na kulay itim? So ang susunod na video ang gagawin ko mga pade, gagawa ako nga ng patungan yung aquarium ko at saka lalagyan ko siya ng cabinet sa ilalim, exactly sa lugar na yan nakikita nyo. O sige, salamat mga pade. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like and share. Wala namang bayad dyan, at saka pwede rin po kayong mag-comment kung gusto nyo o kaya sa tingin nyo may dapat pa pala akong ginawa o may mas madali pang paraan para gawin yung ginawa natin earlier. Please free to comment.
Tsaka pag nag-subscribe ko kayo at tsaka nag-comment, at tsaka nag-like at nag-share na din, makakatulong po yun sa akin para ma-encourage kong mag-upload pa ng mga videos pa relating sa mga DIY works na ginagawa ko rito sa amin dito sa Inglaterra. See you again next time, guys. Thank you very much.